Hello mga ka-DIY, Mundo ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, magkaano ulit tayo, mag-change oil tayo at saka papapalit tayo ng air filter kasi marumi na yung air filter natin. Tapos parang ang kunot niya ng patakbuhin. Sa tingin ko na nagbabara na yung ano natin, air filter kasi last natin binuksan yun. Medyo ano na siya, tawag dito, marumi na. So kailangan natin siyang palitan. So bili pala natin dito guys, sa Shell mismo is 320. Tapos ito naman sa Yamaha mismo is 300. So sa online mas mura sana, kaso kailangan pa natin magantay since na ngayon tayo available, so bumili na lang tayo doon diretso para magawa na natin to. So buksan muna natin to para lumuwag. Change oil na tayo para yung hangin makapasok at saka madali siyang madrain kasi ililipat natin yung motor natin. Medyo masikip kasi dyan guys, oh. So ililipat natin dito yung motor. Ayan guys, change oil muna tayo. So dapat dito natin siya, dito tayo magdi-drain. Alis miming, alis. Magdi-drain para lumuwag to guys, itong cable na nakaharang sa kanya. Adjust, luwagan lang natin to. Ayan na, maluwag na. Tapos dito, bababa lang natin to. May ano nakasabit tong cable dito sa bakal na to guys. Ilihis lang isa. Ayan, parang gusto tumulong. So ayan. Tapos gamit lang tayo ng 17 na 17mm na tawag dito. Tapos dalawa dapat tong pagdrina natin guys, dito sa ilalim tsaka dito. So yung ilalim kasi yun nga sa last nating video na illustrate ko kasi yun guys, kasi itong ano natin, socket natin pala is generic lang, hindi magandang klase, kaya ano siya, para siyang nasira, bumilog. So counterclockwise lang ang pag-ikot guys. Ayan, so ayan na, tanggalan natin. Tapos isa-side stand na natin siya para masala natin yung masalo natin yung ano, yung langis. Ayan na. Nakikita pa ba? Ayun, nakikita pa. Tapos yan, sobrang dumi na rin talaga. Kasi yung ano natin guys, tawag dito, isang buwan na rin pala siya, sobrang itim na rin. Dapat ano lang siya, nung nakarang linggo ko pa siya dapat tawag dito, papalitan ng langis, kaso na busy. Tapos ayan na, sobrang dumi niya na. So habang nag-drain tayo guys, bubuksan na lang natin to. So may ano to guys, anim mata to na screw, 1, 2, 3, 4, 5. So buksan na natin.
habang nagpapatuloy tayo ng ano. Kaya maraming tiplon yan guys kasi maluwag to dito na part. Nilalagyan ko ng tiplon. So tapos may dalawa dito sa ilalim dito. Kapain nyo na lang. Silipin nyo na lang. Tabay hila. Yan. Ito yung screw guys. So, pinanggalingan ng dalawang screw sa ilalim. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tornilyo. Tapos ito yung ano guys. So, medyo malinis patingnan sa camera. Pero sa ano guys, sa personal, napakarumi na rin niya. So, tawag dito mamaya sa panghuling video guys, lilinisan natin to. Try natin siyang linisan. Kung gusto niyo manood, pwede rin kayo manood para makita niyo kung nalilinis ba natin. So yung paglilinis ito guys, matagal na ginagamit ng aking AirPods pag maglinis siya ng air filter ng aming kotse. Kotse, sasakyan pala yung jeep namin dati. So binababad lang niya sa sabon panglaba, tapos papatuyuin niya na sa araw. So ganun din ang gagawin natin, pero gagamit tayo ng ibang solusyon yung ginamit nating panglinis dito sa ating CVT nung nakaraan. So kakabit na natin yung bago. Ayan yung bago. Galing sa Yamaha, ulitin ko, 300 pesos ang bili natin guys. Tapos pagbalik, kita pa ba? So ipasok lang natin. Medyo mahirap siya guys, sasabit kasi ito dito banda dahil dito, pero idiin nyo lang kasi goma lang naman yan. Nangyari, sagid lang para may sumabit. Tagyan lang natin ng tornilyo. Ayan. Okay.
Tapos itong pinaka ginagawa natin tiplon ngayon guys, ano to siya? Ice tubig. Yung plastic ng ice tubig kasi medyo mas matibay siya. Hindi kagaya sa tiplon, ano, yan ang nadudurog kaagad. Ano pa siya, ano siya na, para siyang nababanat. Kaya maganda siyang gamitin pampasikip dito sa parting to. So, ilalagay natin to sa tapat kung pangalawa natin ikinapit. Ganun ulit, lagyan natin to guys kasi maluwag talaga tong mga to. Para lang sumikip guys. Alam ko ito yung mga problema din dito sa airbox natin. Lumuluwag. Ayan guys, tapos na tayo magpalit ng air filter. So yung patulo natin, alog-alogin lang natin konti. Ayan. Kita nyo guys, daming lumabas na pinatay ulo natin konti yung motor. Yan, dami pa oh. So, ganun lang pag change oil guys ng manual or tayo lang mag DIY tayo. Tsagaan lang. Yan, marami pa rin. Ayan na, gumagana yung alog guys, gumagana para mas marami tayong madidrain. Ayan, konti na lang. So kakabit na natin, lalagay na natin tong langis natin guys.
So tatakpan muna natin guys. Linisan muna natin yung gilid-gilid niya. Tapos balik natin to. Nakaganyan yung pwesto niya. Tapos tulak na may sabay ikot pa kanan. Yan. Tapos 17 mm clockwise higpit. Lo. Parang nasubrahan ko guys, saglit lang. Ang lakas na nangyari dun. Parang may naramdaman ako ano, kakaiba, saglit lang. Okay. Wala naman, wala. Kala ko pumilipit yung goma. Ito. May gasket kasi yan guys. Kaya pag bago tayo maglagay, lalagyan natin ng konting langis. Para hindi siya maipit. Dito kasi hindi kailangan puwersang-puwersa guys, dapat saktong-sakto lang. Okay. Yan na. Itong kable pala guys, ibabalik pala natin. Ito nakasabit siya dito. Kalimutan ko kanina. Tapos, ayan, higpitan din natin ito ulit. Tapos dito ka magano. Ayan, sobrang lambot. Lambot pa rin. Ayan, pwede na to guys. Hindi na ganang malambot. So ito guys, magsasali na tayo. So itong binili natin is 800 ml. Yung laman ng ating makina is 800 ml din. So siguro tinala natin ng konti. Tapos magkaano tayo sa dipstick. Ang hina ng ano natin guys. Parang may bara yung ano natin. Hindi pala nadiin pala natin. So, disclaimer lang guys, hindi po tayo mekaniko. Ano lang po talaga tayo, nagdi-DIY lang tayo ng ating mga gamit. Ito guys, Shell Advance, ito yung maganda kong ano, palagi kong ginagamit kasi ito yung recommended ng mekaniko na nagtanong sa akin. Mas maganda daw to gamitin. So may tira konti, check natin guys kung sakto na ba.
Check natin sa dipstick. Naka-center stand yan guys ha. So ayan na siya. So nasa sa maximum level na siya halos. Parang gusto ko na lang ubusin din yung ano guys. Yung natitira pa. So nandito siya banda guys. So okay na siguro yan guys. Huwag na lang natin ano yun. Gawin na, may sobra pa konti guys. Yung sobra niya siguro mga 100 ml. Ano na lang to, pang dagdag na lang pag magbawas siya kunti. Natin siya siguro mga 10 beses para yung makina dun sa yung loob ng makina makasirculate na yung makasirculate na yung ano langis bago natin siya ipapa-start. So kikik lang muna natin siya ng 10 kasi syempre drinin natin siya yung mga nasa mataas na parte ng ano guys ng parte ng makina ng mga parts, hindi yun ano nawawala ng langis yun. Kaya kailangan natin siya i-kick para magkaroon ng konting lubrication dun sa taas na parte ng ating makina para hindi masira. So start na natin. Please subscribe to my channel, Mundo Ko Vlogs. Thanks for watching.